Yeah! Ano? Yung mga tao kasing yan yung makakakita ng mga mali mo na hindi mo nakikita, di ba? Kasi it's a different perspective pag sila yung tumitingin eh. Right? Hindi kagi, abot ko sa'yo, iniiwan mo yung susi mo eh. Ba't mo kasi iniiwan dyan? Iaabot ko nga sa'yo, tingin to. Ganda talaga oh. One day babalik tayo sports bike. Pero hindi pa ngayon. Malalaman mong nag-enjoy yung yung motor sa ride pag may mga patay na lamok. Dami boy. Oo nga eh. Dami oh. Ito rin yun. Tayo na patay ka sa akin boy. Nakuhanan ko. Nakaano mga 25 times gumaganon-ganon ko. Talaga to si Totoy Vivo. 1, 2, 3, smile. Yeah! Ano? Favorite! Ubos ang gasolina. Yes sir. Full tank 500 something. Kasi 500 ba 600 parang gano'n. Ay hindi 700. Hindi ako makapagpa full tank, tumatapon yung gas ko. Saan exit ka? Bulacan ka na? Mindanao kami, Mindanao. Di ba pwede ka? Alis kami ng after lunch. Saan ba kayo? Mindanao? Dire-diretso na tayo ha.
Madam, next ride ah. Saan exit nyo? Yeah, nice meeting you. Saan exit nyo? Sasabayan ka kayo na. Bro, ingat. Bye-bye. Thank you. Sige. Bakit fiesta sa ano? Okay, boy. Ha? Hindi, gagi. Abot ko sa'yo. Iniiwan mo yung susi mo eh. Ba't mo kasi iniiwan dyan? Iaabot ko nga sa'yo. Tingnan to. Brother. Nice meeting you. Ride tayo ulit ah. Mindanao tayo ah. Mindanao. Antayan sa RFID. Usual stuff. Ganda nung ano natin. Try nating sumabay sa kanila gamit ang ating Super Duke. Okay. Feeling ko kaya naman. Medyo bugbog lang talaga tayo sa hangin. Pero palag-palag naman to pakiramdam ko. Let's see. Kanina nung papunta nakaalala pala ako street mode. Di ako naka sport. Ngayon nag-switch tayo ng sport. Pakiramdaman natin. Ibang iba to kasi to pag naka sport mode eh. Ang auto natin dito nasa 2,200 na ata. 2.2 magto 2.3 na. Sobrang gaan ito pag naka-sport mode. Ang gaan ni drive. Ito si Yana, naka Ninja, naka ZX-10R. Yung naka V2 si Blink Rider. Yan, check out nyo sa TikTok, Instagram, Facebook, meron din yan for sure. Bakit may Snoopy na pink sa likod eh, no? Nakasayo, tignan mo. Galit na galit yung torque, nasa fifth gear ka pa niya. Gago ka, mali yung ano. Banat! Lakas talaga ni Yana magmotor eh, no? Grabe, salong-salong mo talaga hangin dito sa Naked eh, no? Pero palag-palag naman, dapat lang talaga dito yung jacket mo maayos, fit na fit sa'yo para alam mo yun, yung wind drag, hindi ka masyado affected. Kasi pag medyo maluwag yung jacket sa'yo, parang lulubo-lubo yan. Tulad ko yung gamit natin, Nox, fit na fit to eh, kaya maganda. Kaya nakakatulong siya sa technically hindi tayo masyado hahanginin. Hinahangin pa rin pero alam mo hindi ganun kalala.
Kailangan mo pa-check ko to. Tingnan mo, tapon-tapon yung gas ko kanina, di ba? Pag full tank talaga siya or pag puno, ayan o, umahapon yung gas. Daling ko na sa garage point to, tapos napacheck ang gagawin dyan. Alam nyo, naisip ko lang ano, noong nakaraang araw, nung nananahimik ako, nawawala si Jan. Yung dalawa oh, okay na. Naisip ko lang ano, sa mga hindi nakakaalam, I've mentioned it naman sa vlogs ko before. 10 years ako sa BPO 2009 to 2019. Dinaanan natin lahat yan, from agent to support. Sama na doon yung pagiging trainer, SME, team manager. Tapos huling-huli nating stint nga, operations manager, no? So yun yung huling-huli. Na ano ko lang, na iisip ko lang, ibang-iba talaga kasi yung mundo sa corporate world no? Ngayon naman, since 2019, nag-start tayo mag-vlog 2020. Ano, may kinikita naman kahit pa paano. Depende sa sipag. Yun yung ano doon, yun yung tamang sagot. Pero hindi na siya ganun kalaki like before, noong mga bandang 2020, 2021. Hindi na ganun ka, ang dami na rin kasing vlogger ngayon di ba? Parang ngayon pag may camera ka, matik vlogger ka na sobrang dami na ngayon. Ewan ko, siguro sobrang dami ng competition or mga influencers. Kumbaga nilalaro-laro na nila yung monetization, parang ganun. Not really sure how it works, to be honest. Pero okay naman. Kumbaga sa akin, the way I work, depende sa ano ko. Hindi ko pinapressure yung sarili ko. Basta dapat enjoyin mo yung ginagawa mo. Kunwari ako, tinatamad ako magmotor ng mga nakaraan, hindi ako nagmumotor. Hindi ko pinipilit para, alam mo yan, para may vlog ako or may kitain. At some way, medyo masama kasi syempre bumabagal yung growth ng channel ko. May mga nanonood na talaga nag-aantay ng upload. Meron, maniwala kayo, meron, promise. Pero yun lang, as I've mentioned, ibang-iba yung ano, ibang-iba yung sa corporate world. Ibang-iba yung buhay sa corporate world. Doon talagang medyo nahahasa yung utak mo Siyempre, we have client calls, meron kang report na gagawin, tapos yung report, tapos yung numbers mo, you have to explain it, i-defend mo, bakit ganito lang, bakit ganyan. Wait lang. Nakaka-enjoy kahit pa paano. Nakaka-stress na nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy sa in a way kasi kailangan mo i-defend yung numbers mo, ano ba yung actions taken mo, mga ganyan-ganyan, di ba? So goods na goods Dito naman, if we're just talking about social media, yung totoo sinasabi nilang kaka-cellphone mo, totoo yan boy. Ako minsan hindi na ako marunong mag-spelling. Medyo naninigahan na ako sa mga nababasa ko online na parang nahihigop mo ba, nahahawa ka, nagiging naiga ka na rin, mga ganon. Sabi nga nila, depende sa mundong ginagalawan mo Dapat maayos-ayos yung mundong ginagalawan mo kasi yun yung mahihigop mo di ba? Now, on our end, syempre, we have a chance to do it in a different way Hindi yung mga kung ano-anong kalokohan. I'm not saying maganda yung mga vlog ko pero minsan kung kailangan mong, alam mo yun,
kung kaya mo mag-educate or kung ano man, palagan mo lang, di ba? Kasi may platform na eh. Kaya lang, syempre tayo, hindi naman tayo masyadong palaganon. Depende sa mood actually, di ba? Pero masaya tong pagmo-motovlog kasi ano eh, may kikitain din naman if that's your question. Meron talaga. Depende sa, as I've said, depende sa galaw mo. Aray ko, depende sa galaw mo yan. Hindi lang naman sa mga videos mo yan eh. Syempre may mga brand endorsements and all. So marami ka pwedeng pagkuhanan ng revenue. Kumari sa TikTok pwede ka magbenta, mga ganun-ganun. So nasa sayo kung paano galaw. Ingat-ingat lang talaga. Dapat hindi ka magpapahigop or hindi mo masyadong, kunwari puro negative comments na mabasa mo, wag mo masyadong damdamin. But also check, bakit pa puro negative comments? Baka nasa galaw mo rin talaga, di ba? Baka you can do something, you can do it in a different way na hindi masyadong negative yung dating sa mga tao, mga ganon. It's up to you kung naapektuhan ka na. Kumaga my point there is you can do something about it if nadidigay ako, if it's affecting you negatively, di ba? Kasi sa pagmo-motovlog, napaka ano naman eh, napaka flexible, napakarami mong pwedeng gawin. You have to check every ano eh. Kailangan mo subukan lahat eh. Then from there, doon mo malalaman kung ano yung mag-work, ano yung mas aanuhin ng tao, ano yung mas magugustuhan sa'yo ng tao, saka makikilala and all. Doon mo malalaman lahat yan sa pag pinasok mo na. Hindi yun yung tipong magaling ako sa ano, magaling ako magturo, puro tutorial videos yung gagawin ko. Minsan, alam mo yun, kahit feeling mo magaling ka sa isang bagay, pagdating mo sa social media, minsan hindi ka agatin. And there's a lot of instances like that. So pagka gano'n, huwag ka makawala ng pag-asa. Subok lang, upload lang ng upload. Tapos if may mga comments na alam mo namang constructive criticism, go mo, try mo, di ba? Definitely yung mga tao kasing yan yung makakakita ng mga mali mo na hindi mo nakikita, di ba? Kasi it's a different perspective pag sila yung tumitingin eh, right? Pero sa akin, namimiss ko lang din mag-BPO ulit. Hindi ko lang alam, ba't ko bigla naisip. Saya lang kasi, masaya siya in fairness. Nakakamiss din yung pumapasok ka sa office. Sana nakakamiss. Pero dito, at least sa pagmo-motovlog, ano, hawak ko yung oras ko, di ba? Gawin ko kung anong gusto kong gawin. Wala akong boss, diba? Good shit din, in short. Tapos kagandahan, ang dami ko nakikilala. Lumalawak yung ano natin, lumalawak yung mga connections, char. Like, kidding aside, yun, dami mo makikilala talaga. So, di ba? Wala lang, na-share ko lang naman. Na-share ko lang. Ikaw ba bro, ano ba ginagawa mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay mo to? Sa point ng buhay mo na to. Tapos, ano yung next step? May iba ka bang plano? May iba ka bang gustong gawin? Ay, nakamamaya ka sa akin. Yan, tulad niya si Alexis. Nagbi-BPO rin siya dati. Yan, bilingual yan. Pero ngayon, may shop na siya, di ba? Oh, which is working really well for him. Congrats, di ba? Garage Point, Manila.
Kasya ka ba dyan? Whoop, joke lang. Optimum Prime. Huwag yung ano ka. Haba ng pila. No RFID. Tagal naman ito. Bukas 29 pesos. Saktong sakto. Sarap gamitin ng motor. Solid. Kung magkaroon lang to ng auto blip tsaka quick shift, panalo na to. Siguro yung parang race ECU, para medyo wala kasi siyang dulo eh. Medyo hindi naman siya sobrang gapang pag sa dulo, pero alam mo yan, para mas umano ng onte, bumilis-bilis ng onte yung dulo. Kasi yung torque, alam naman natin, wild na wild yung torque nya. Kanina nung papunta, nung earlier video, ano pala yun, naka street mode. Ngayon sport tayo, parang lumulutang. Hindi eh. Wala pa, sabi ko eh. Ba't nandito ka ulit? Ba't nandito ka? Doon ako exit. Mali ka na in-exitan. Dito na natin tatapusin ang ating vlog for today, mga brokies. Big shoutout sa mga nakasama natin. Soon, sana may makakita kayo mga ibang mukha naman sa vlog, diba? Tulad ngayon. So yun lang, again, if you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button din, syempre, so if ever we have new uploads, ma-inform kayo kagad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. Yun lang, mga brokies. Kumain tayo at magparami. Peace out.